My God, I hate drugs. Kapapasok lang po ng balita, ipinakita ngayon ni PNP Chief Bato de la Rosa ang mga nakumpiskang baril sa Bacolod na gagamitin umano sa pagpatay o pag-assassinate kay Pangulong Duterte. May news to go si Maris Umali. Maris. Yes, Howie, pinresenta nga ngayong umaga ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa ang mga smuggled na gun parts na nagkakahalaga ng 4.5 million pesos. Dalawa namang suspect na na-arrest ng CIDG kaugnay sa insidenteng ito sa tulong na rin ng mga 23 mga personalities, no? Allegedly, sila yung nakatransaksyon nitong sina Brian Taala at Wilford Palma. Sila yung mga bumibili allegedly ng mga gun parts dito sa dalawang suspect na ito at nang malaman nila na merong mali dun, at illegal dun sa transaksyon na ito, sila ay nakipagtulungan sa CIDG. Pero Howie, ang mas mahalaga dun sa revelation dito sa press conference na ito, yung ibinulgar mismo ng suspect na si Wilford Palma. Ang sinasabi niya, personal niyang narinig yung usapan ng kanyang boss na si Brian Taala at ng isang umu-order ng mga gun parts na ito ng ang ino-order daw allegedly ay mga lower gun parts para gamitin allegedly sa pagpaslang umano kay President Duterte. Hindi na idinetalye kung sino yung taong ito, kung sino yung umu-order dahil bahagi pa raw ito ng kanilang investigasyon, pero alam na raw ng pulisya yung pagkakakilanlan at ito na ay subject ng kanilang investigation. Samantala, mabanggit ko lang na itong sina Taala at Palma ay galing pareho sa Bacolod City. Dati na silang na-aresto for violation of RA 10591 at ang kanilang modus operandi gumagamit sila ng mga fictitious names and false documents kapag sila ay nagka-claim ng mga packages dito nga sa mga kontrabandong ito ng mga different firearms component parts which are bought, binibili nila sa Amerika mismo at ito ay siniship sa bansa through the use of legitimate international cargo forwarders. So ito naman ay ibinibenta rin sa mga gun enthusiasts. As a matter of fact, meron daw isang legitimate na gun store na naka-order din sa kanila pero ito ay subject na ng investigation at nakikipagtulungan na rin sa CIDG itong gun store na ito. So, in the meantime, ito muna yung maibabahagi kong report mula sa press conference kanina. Howie? Okay, maraming salamat, Maris Umali. Ladies and gentlemen, magandang umaga po. We have a press statement coming from our Chief of the Philippine National Police, Police Director General Ronald Bato de la Rosa, and assisted by the CIDG Director, Attorney Roel Obusan. The Chief of the Philippine National Police, General de la Rosa, sir. Ladies and gentlemen, good morning. Good morning. Let me read this statement. The recent accomplishment of the Criminal Investigation and Detection Group on Anti-Loose Firearms resulted big wherein two personalities involved in the smuggling, trading, and selling of gun parts from the United States to the Philippines, particularly in Bacolod City, were arrested and the seizure of 4.5 million pesos worth of smuggled gun parts. Ito, nakikita nyo. The CIDG identified the suspects as Brian Taala A. Constantino and Wilford Palma A. Sarceno, both charged for violation of RA 10591, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. During the conduct of investigation, 129 personalities and a registered gun and ammo dealer have been in contact and transacted with the suspects for these smuggled gun parts. And upon verification from the Firearms and Explosives Office Record Section on the said personalities, 28 are registered firearms holders
30 with no found records in FIMS database, while the other 12 cannot be determined because of having the same names but with different middle names. These personalities were contacted by the CIDG and were advised to cooperate in investigation and surrender the items they illegally purchased for proper disposition. 23 personalities, including the 9 who voluntarily surrendered or appeared before the Major Crimes Investigation Unit of the CIDG, who reportedly transacted with Taala and Palma, have expressed their willingness to cooperate with the investigation being conducted by CIDG on the shipment, trading, and selling of smuggled gun parts. So far, a total of 15 gun parts composed of 7 upper receivers, a butt, a hand grip, 2 magazine assemblies, and 4 bolt assemblies were surrendered and received by the CIDG. Coordination with the rest of the personalities involved in the said transaction is being continued by the CIDG. Thank you. Yeah, the circumstances behind the confiscation and the arrest of the suspect is the information came from the U.S. Homeland Security, coursed through the Bureau of Customs, and passed to the CIDG. The CIDG were the ones who conducted the operation in Bacolod City. And if you are asking about the syndicate, yeah, the modus operandi is a syndicate trademark, wherein yung consignee is a fictitious name, and the address of the consignee is also fictitious, but they were able to claim the items. Merong dalawa sila. Itong armas na ito, na-recover ito doon. Bumunot ba mo? Hindi. Hindi lumaban. Alam naman nyo, kung lumaban, patay yun. Hindi ba lumaban, kaya nakuha yung armas at nakasuhan, nandoon ngayon sa Bacolod, nakakulong na nasa hospital. Parang hospital arrest? Nasa hospital daw. Ito yung armas niya. Okay. Dalawa sila, yung parang mastermind, at saka yung kanyang aide na taga-claim sa baggage. So, nandito ngayon yung aide niya. Ito yun. Pakala mo? Wilford Palma. And he said that 2 years na daw nag-ooperate yung sindikato na yan. 2 years na at marami na silang claim na contraband at na-distribute, na-binta. That's why we are, ano yan yung kwan? Pakita mo. Yeah. That's why we are having this press con para malaman ng iba na nakabili ng mga firearm spare parts dito sa tao na ito. And if you happen to be a registered firearms license holder, please cooperate with the FPO or CIDG kasi we are planning to cancel your firearms permit kung ayaw nyo mag-cooperate. Mag-imbento pa ako, mamaya. Naghanap po na ako ng magandang pangalan. Imbintuhan pa namin yan.
Oh, happy birthday. Sir, na-identify na ba natin kung saan talaga nila ibinabagsak yan? Kung saan talaga binabagsak yung mga illegal parts na yan? Ang mga end users nito ay mga individual na tao na gustong bumili. Meron kasi silang website, pwede ka maka-order online. Meron silang pistol forum. Ano na, pakita mo po. Explain mo yan. Explain mo. Bali, pagdating ng mga spare parts from abroad, nag-advertise sila through website. Ito yung ginagamit na website. Ito yung ginagamit nilang website. And then, ang mode ng bayaran, pwede nilang ipadala ulit yung parts pag nag-order ka. And then, yung mode ng bayaran, babayaran sa bank account number na ito, which we are following it up now. May bank account numbers dyan na nakikita kayo. Dyan na papasok yung mga bayaran. Ginagamit nila yung mga LBC, mga ano-anong mga companies para sa pag-deliver ng mga parts na yun. Sige. Halika, magsalita ka para... Oh. Nakapangalan sa binili ko, Santiago Macariola Inoferio. Tinawagan po ako at inimbita ng CIDG para linawin yung pagkabili ko ng barrel. At nung nalaman ko po na illegal ang pagkabili at pagkatransaksyon ko sa online, sinorender at tinurn over ko naman po sa kanila yung barrel. Hindi naman po ako tinakot ni Sir. Isang beses ko lang po nabili yan kasi po nag-malfunction po yung registered firearm ko. Kaya gusto ko lang pong palitan. Yung subsequent to the discovery and to the confiscation and to the arrest of the suspects, saka na natin nalaman yung kanilang online. Actually, ngayon na natin nalaman, but yung basic information talaga that led to this confiscation ay nagagaling sa Homeland Security ng US. Na mumonitor na sila doon na palagi nagsiship ng ganitong mga armas through balikbayan box. Namumonitor na sila. So, pinasa information dito sa atin. They've been operating for 2 years already. So, alam mo na sa US, pag ganito karami ang bibilihin mo, that's already questionable procurement. So, lalo na, masyado silang nagbabantay ngayon sa terrorism. Yes, in fact, merong isang nakabili dito na license gun store operator. License operator ng isang gun store. At nag-operate naman sila. Nakabili sila through dito. Dalawa lang posibleng impact.
pag nag-proliferate ito sa community, sabihin mo. Wilford Palma. May isa kasing kuwan siya na customer. May isa siyang customer na may balak umorder ng mga lower end parts daw, sabi niya sa akin. At yun daw gagamitin sa assassination ni President Duterte. Yun na po. Para pang assassinate kay President Duterte. Yung lower end parts daw, ibig sabihin nun mga parang mura na mga lower end. Yes, sir. Yes. Lower end. Yung hindi ko po masabi yung pangalan, pero sa before kami nahuli, yung sinabi niya sa akin. Marami-rami na yung parts na order niya. Nasa matagal na yung continuous eh. Hindi pa sir. Yung upper receiver kasi makakabuo ng ang isang upper receiver isang barrel. Tapos nasa 100 plus na upper receiver yon. Nasa 40 na barrel. Tsaka 30 na ata nung bolt assembly. May git isang daan ba? Mga rifle siguro, mga M16, ganun. Actually hindi pa namin talaga natumbok itong tao na ito, pero most likely hindi siguro siya yung gun for hire. Baka inutusan lang ito ng sindikato na bumili ng ganon para gamitin for that purpose. Awag ko. Gusto lang patayin yung siguro. Siya man nagsabi. Hindi ko man siya inutusan magsabi. Meron din naman kasi na-identify na kusang namamatay na lang rin. Yung mga suspect na gano'n, kusang namamatay na rin. Pinapatay na rin siguro ng kanilang mga siguro, baka terminated with extreme prejudice. May mga gano'n na mga pangyari, mga suspected na gun for hire. Meron. Yeah, meron din siguro. Tataas yung insidente nito pag during elections. Pag may elections, marami kang marinig na mga gun for hire, nagpo-procure ng pera, ng baril para gamitin sa elections. Ito, as a drugs, wala pa kung
shipment na kayo. Sa 2 years, mga more than 10 boxes na po yung nakarating. Tapos, 6. Box yung balikbayan box. Balikbayan box. Ganito yun, sir. More than 10 na 10? More than 10? More than 10 na po. Ito, pag balikbayan box kasi kuha niyan eh. Anything na isaksak mo doon, pwede mo i-shape yan. Yang nangyari naman sa iyo is random yung kailang pag-check. Pag medyo mabigat, pinagdududahan niya ng Homeland Security. Ino-open yung balikbayan box mo. Pag open nga yan, inspection nila. Pagkatapos, i-repack rin nila uli. Tapos lagyan lang ng note na na-open ito ng Homeland Security. So, makapasok pa rin. Pero ito nga, kaya nga na-discover siguro dahil pinak uli, then pinasa information sa atin, dito na hinuli. Oh, dapat magkuhan sila. Pumunta sila dito at mag-surrender sila. Pakita nila yung, i-surrender nila yung nabili nila. Kung talaga honest na victim lang sila, biktima lang naman sila dahil binintahan sila ng kontrabando. Sila naman dahil medyo imported tapos mababa yung presyo, bibili at bibili talaga yan sila. Not knowing na yung palang vendor ba yun? Bindi. Yung nagbenta. Yung nagbenta ay hindi pala authorized. Yung pala ay illegal pala. So biktima lang yung mga nakabili. Kung magbalik siya, isurrender na yung mga nakuha nila, hindi namin sila habulin. Pero kung hindi nila isurrender, habulin namin sila. Dahil delikado itong mga parts na ito kung nasa kamay ng mga civilian na hindi authorized humawak. Oh. Ano po? Yung gun store daw. May coordination na kami with the gun store na nakabili. Pero we are still thinking of filing cases. Kasi gun store yan eh. They should be responsible. Mauna na ko sa inyo kaya meron pa kaming Senate hearing. Ano? Ha? Pahabol na tanong. Sa mga auditor. So anong reaction ko? Mag-investigate pa rin kami dahil that's a crime, that's murder. So mag-investigate pa rin kami kahit hindi sila interesado, kailangan malaman namin ang pulot dulo para mamaya negligence on our part yan dahil hindi namin imbestigahan. So interesado pa rin kami mag-investigate. At sinasabi lang na gusto silang manahimik. Kawawa naman sila kung ganun, namatayan na sila tapos guguluhin pa. Bakit? Mayroon bang nagugulo pa sa kanila? Kung mayroon man nagugulo, report to the police at action na namin yan. Kawawa naman yung mga pamilya, yung mga anak. Oo, please tell the children na mag-report sa police at huwag matakot. Sabihin mo, kailangan namin yung cooperation nila. Kung sila ay tinitreatin, punta sila sa police. I will instruct the regional director to secure the children. Kawawa naman yun, namatayan na ng parents. Kung ano magkasalanan ng parents nila, kung meron man, hindi mo siguro kasalanan ng mga bata yan, ng mga anak. There is no? There is no? Oh. Mabutit sinabi mo yan at kausapin ko yung mga anak na nandoon, kung sinong nandoon, para
namatay naman yung parents nila, dapat mag-cooperate na rin sila fully kung may roommatrix ibigay sa atin. I will call General Hintilis to talk to the children. Believe it or not. Believe it or not. Yun. Kulang pa. Yung gusto sabi ni Presidente, zero tolerance tayo. Zero tolerance sa drugs. Kung zero tolerance, malaki pang bubunuin natin. And I'm worried. We are running out of time. Wala pang third man. Second man pa tayo. Pero papunta tayo doon. You ask me that question on the third man, ha? Sir. At si General Cascula na pasasagutin ko sa iyo. Siya nagmumonitor. Si General Magalong, yung aking DCO. Sila nagmumonitor. Sir. Merong board na for delistment adjudication board. Sila ang nag-uusap diyan kung paano ma-clear yung pangalan mo, matanggal doon. (2003) O baka pagdating ng 2003, huminto siya. Kaya siya na-delist. Pagkatapos, 2004 hanggang 2016, continue na naman siya. Sumuko noong 2003. I have to dig the records. Hindi ko pa masagot yan because nasa Davao pa ako niyang panahon na yan. Sir. Didig ko. Maganda yung informasyon mo. Ipautusan ko yung sa IDG na ipa-imbestigahan yan. Sir, question lang, sir. Kasi last 4 months na, sir, nung timeline na binigay ni President Duterte na 6 months. So, what is your guideline sa police natin or target nyo for the last 4 months? Triple time yung effort natin. Nag-uuri nga kami dahil after we reach 600,000 plus, nagpa-plateau na kami. Hindi na umakyat yung number of surrender eh. Kaya worried ako, baka hindi natin ma-hit yung, we are aiming for 1.8 million na mag-surrender. That's according to the Dangerous Drug Board, estimate nila. Ganun kataas yung aming hinihit, 1.8. Ngayon, 600,000 plus. Medyo nag-plateau na, hindi na umakyat. So, we need more surrenderies. Pero kahapon, siguro ako madagdagan yun dahil meron tayong more than 10,000 na nag-surrender doon sa Jensan. So, madagdagan na naman yun. So, sir, kaya we're moving to phase 2 ba to reach that that target? Yeah. Sir, huwag na kayo, wala, 10 minutes lang. We will now have the closing statement of the CIDG Director. Closing statement daw. So, in closing, ang closing ko, I just wanted to thank yung mga nag-operate, si Superintendent Silvio at saka si Inspector Villanueva, Wilford Palma. That's why we are following it up. We are evaluating that. Kasi yung bibili, definitely hindi naman siyang gagamit. May pasa yan. So, we are still evaluating. We know the person that ordered. Galing sa kanya. Kasi nakausap niya.
privy siya sa pag-uusap nila eh. Halika. Siya ang nakakaalam. Before kami nahuli po, before kami nahuli po, mga August 6, sinabi niya yan sa akin. Opo, before pick upin namin yung box, before kami, nasa mall kami, likod ng mall, naninigarilyo siya, sinabihan niya. Si Brian Tala po yung boss ko po, sa kanya sinabi, hindi sa akin. Nandun kami before mag-pick up ng box. Hindi ko, yun lang sinabi sa akin po eh. Hindi po sinabi sa akin. 12 years na po ako sa company. Sabi po sa akin, sabi po ng boss ko, may order daw po yung number 1 niya na customer na mga lower end parts. So yun yung gagamitin sa pag-assassinate kay Presidente Duterte. Opo. Yun po yung sinabi sa akin ng boss. Yun lang po yung sinabi sa akin. Wala na pong iba. Opo. Marami na pong order na yun eh. Hindi ko na po yung matandaan. Hindi po. Opo. Hindi ko po kayo. As it goes sa investigation, siya ang pinaka-top sa kanilang organization. So, naka-confine siya sa isang hospital ngayon, kaya binabantayan ng mga kapulisan natin. Actually, yung sakit niya, accordingly, hypertension pero naka-ICU siya. Kaya, marami pa kaming iimbestigahan. There's so many things to work it out. Hindi ako doktor eh. Sabi ng doktor, meron. We are thinking of how to protect him because of the information ng mga binanggit niya. As of now, ongoing naman yung investigation natin. Investigate, evaluate, and pag mayroon ng appropriate case for that, we will file the case, definitely. Hindi. Nakakaso na siya, may kaso na siya. Thank you very much. So that ends our press conference today. Salamat po sa inyong lahat. And were advised to cooperate in investigation and surrender the items they illegally purchased for proper disposition. 23 personalities, including the 9 who voluntarily surrendered or appeared before the Major Crimes Investigation Unit of the CIDG, who reportedly transacted with Taala and Palma, have expressed their willingness to cooperate with the investigation being conducted by CIDG on the shipment, trading, and selling of smuggled gun parts. So far, a total of 15 gun parts composed of 7 upper receivers, a butt, a hand grip, 2 magazine assemblies, and 4 bolt assemblies were surrendered and received by the CIDG. Coordination with the rest of the personalities involved in the said transaction is being continued by the CIDG. Thank you.
Yeah, the circumstances behind the confiscation and the arrest of the suspect is the information came from the U.S. Homeland Security, coursed through the Bureau of Customs, and passed to the CIDG. The CIDG were the ones who conducted the operation in Bacolod City. And if you are asking about the syndicate, yeah, the modus operandi is syndicate trademark, wherein yung consignee is a fictitious name, and the address of the consignee is also fictitious. But they were able to claim the items. Merong dalawa sila. Itong armas na ito, na-recover ito doon. Bumunot ba mo? Hindi. Hindi lumaban. Alam naman nyo, kung lumaban, patay yun. Hindi ba lumaban, kaya nakuha yung armas at nakasuhan, nandoon ngayon sa Bacolod, nakakulong na nasa hospital. Parang hospital arrest? Nasa hospital daw. Ito yung armas niya. Okay. Dalawa sila, yung parang mastermind at saka yung kanyang aid na taga-claim sa baggage. So, nandito ngayon yung aid niya. Ito yun. Pakala mo? Wilford Palma. And he said that 2 years na daw nag-operate yung sindikato na yan. 2 years na at marami na silang claim na contraband at na-distribute, na-binta. That's why we are, ano yan yung kwan? Kita mo. Yeah. That's why we are having this press con para malaman ng iba na nakabili ng mga firearm spare parts dito sa tao na ito. And if you happen to be a registered firearms license holder, please cooperate with FPO or CIDG kasi we are planning to cancel your firearms permit kung ayaw nyo mag-cooperate. Mag-imbento pa ako mamaya. Naghanap po na ako ng magandang pangalan. Imbintuhan pa namin yan. Ako, sir. Oh, Happy birthday. Happy birthday. Sir, na-identify na ba natin kung saan talaga nila ibinabagsak yan? Kung saan talaga binabagsak yung mga illegal parts na yan? Ang mga end users nito ay mga individual na tao na gustong bumili. Meron kasi silang website, pwede ka maka-order online. Meron silang pistol forum. Ano na? Pakita mo po. Explain mo yan. Explain mo. Bali, pagdating ng mga spare parts from abroad, nag-advertise sila through website. Ito yung ginagamit na website. Ito yung ginagamit nilang website. Before kami nahuli, yung sinabi niya sa akin. Marami-rami na yung parts na order niya. Nasa matagal na yung continuous eh. Hindi pa sir. Yung upper receiver kasi makakabuo ng ang isang upper receiver isang barrel. Tapos nasa 100 plus na upper receiver yon. Nasa 40 na barrel. Tsaka 30 na ata nung
nung bolt assembly. Mahigit 100 baril. Mga rifle siguro mga M16, ganun. Actually hindi pa namin talaga natumbok itong tao na ito, pero most likely hindi siguro siya yung gun for hire. Baka inutusan lang ito ng sindikato na bumili ng ganon para gamitin for that purpose. Tawag ko. Gusto na patayin yung kwasyon. Oh. Siya man nagsabi. Hindi ko man siya inutusan magsabi. Meron din naman kasi na-identify na kusang namamatay na lang rin. Yung mga suspect na gano'n, kusang namamatay na rin. Pinapatay na rin siguro ng kanilang mga siguro, baka terminated with extreme prejudice. May mga gano'n na mga pangyayari, mga suspected na gun for hire. Meron. Yeah, meron din siguro. Taas yung insidente nito pag during elections. Pag may elections, marami kang marinig na mga gun for hire, nagpo-procure ng pera, ng baril para gamitin sa elections. Ito, as a drugs, wala pa kung... Sa 2 years, mga more than 10 boxes na po yung nakarating. Tapos 6 balikbayan box. Ito. More than 10 na 10? More than 10 na po. Ito? Pag balikbayan box kasi kuha yan eh. Anything na isaksak mo doon, pwede mo i-shape yan. Yang nangyari naman sa iyo is random yung kailang pag-check. Pag medyo mabigat, pinagdududahan niya ng Homeland Security. Ino-open yung balikbayan box mo. Pag open nga yan, inspection nila. Pagkatapos, i-repack rin nila uli. Tapos lagyan lang ng note na na-open ito ng Homeland Security. So, makapasok pa rin. Pero ito nga, kaya nga na-discover siguro dahil pinak uli, then pinasa information sa atin, dito na hinuli. Dapat magkuhan sila. Pumunta sila dito at mag-surrender sila. Pakita nila i-surrender nila yung nabili nila. Kung talaga honest na victim lang sila. Biktima lang naman sila dahil binintahan sila ng kontrabando. Sila naman dahil medyo imported tapos mababa yung presyo, bibili talaga yan sila. Not knowing na yung palang vendor ba yun? Bindi. Yung nagbenta ay hindi pala. And then, ang mode ng bayaran, pwede nilang ipadala ulit yung parts pag nag-order ka. And then, yung mode ng bayaran, babayaran sa bank account number na ito, which we are following it up now.
May bank account numbers dyan na nakikita kayo. Diyan na papasok yung mga bayaran. Ginagamit nila yung mga LBC, mga kung ano-anong mga companies para sa pag-deliver ng mga parts na yun. Sige. Halika, magsalita ka para... Oh. Nakapangalan sa binili ko, Santiago Macariola Inoferio. Tinawagan po ako at inimbita ng CIDG para linawin yung pagkabili ko ng barrel. At nung nalaman ko po na illegal ang pagkabili, pagkatransaksyon ko sa online, tinurn over ko naman po sa kanila yung barrel. Hindi naman po ako tinakot ni Sir. Isang beses ko lang po nabili yan kasi po nag-malfunction po yung registered firearm ko. Kaya gusto ko lang pong palitan. Yung subsequent to the discovery and to the confiscation and to the arrest of the suspects, saka na natin nalaman yung kanilang online. Actually, ngayon lang natin nalaman, but yung basic information talaga that led to this confiscation ay nagagaling sa Homeland Security ng US. Na mumonitor na sila doon na palagi nagsiship ng ganitong mga armas through balikbayan box. Namumonitor na sila. So, pinasa information dito sa atin. They've been operating for 2 years already. So, alam mo na sa US, pag ganito karami ang bibilihin mo, that's already questionable procurement. So, lalo na, masyado silang nagbabantay ngayon sa terrorism. Yes, in fact, merong isang nakabili dito na license gun store operator. License operator ng isang gun store. At nag-operate naman sila. Nakabili sila through dito. Dalawa lang posibleng impact. Pag nag-proliferate ito sa community, ito, sabihin mo. Wilford Palma. May isa kasing kuwan siya na customer. May isa sang customer na may balak umorder ng mga lower end parts daw, sabi niya sa akin, at yun daw gagamitin sa assassination ni President Duterte. Yun na po. Para pang assassinate kay President Duterte. Yung lower end parts daw, ibig sabihin nun mga parang
mura na mga lower end, sir. Ito, high end ito. Yes, sir. Yes. Lower end. Lower end. Yung hindi ko po masabi yung pangalan, pero sa Authorized. Yung pala yung illegal pala. So, biktima lang yung mga nakabili. Kung magbalik siya, isunod din na yung mga nakuha nila, hindi namin sila habulin. Pero kung hindi nila isunod, then habulin namin sila. Dahil delikado itong mga parts na ito kung nasa kamay ng mga sibilyan na hindi authorized humawak. Ano po? Yung gun store daw. May coordination na kami with the gun store na nakabili. Pero we are still thinking of filing cases. Kasi gun store yan eh. They should be responsible. Mauna na ko sa inyo kaya meron pa kaming Senate hearing. Ano? Ha? Pahabol ng tanong. Ikot sa mga auditor. So anong reaction ko? Mag-investigate pa rin kami dahil that's a crime, that's murder. So mag-investigate pa rin kami kahit hindi sila interesado, kailangan malaman namin ang pulot dulo para mamaya negligence on our part yan dahil hindi namin inimbestigahan. So interesado pa rin kami mag-investigate. At sinasabi lang na gusto silang manahimik. Kawawa naman sila kung ganun, namatayan na sila tapos guguluhin pa. Bakit? Mayroon bang nagugulo pa sa kanila? Kung mayroon man nagugulo, report to the police at action na namin yan. Kawawa naman yung mga pamilya, yung mga anak. Oo, please tell the children na mag-report sa police at huwag matakot. Sabihin mo, kailangan namin yung cooperation nila. Kung sila ay tinitreatin, punta sila sa police. I will instruct the regional director to secure the children. Kawawa naman yun, namatayan na ng parents. Kung ano magkasalanan ng parents nila, kung meron man, hindi mo siguro kasalanan ng mga bata yan, ng mga anak. There is no? There is no? Oh. Mabutit sinabi mo yan at kausapin ko yung mga anak na nandoon, kung sinong nandoon, para namatay naman yung parents nila, dapat mag-cooperate na rin sila fully kung may matrix ibigay sa atin. I will call General Hintilis to talk to the children. Believe it or not. Believe it or not. Yun. Kulang pa. Yung gusto sabi ni Presidente, zero tolerance tayo. Zero tolerance sa drugs. Kung zero tolerance, malaki pang bubunuin natin. And I'm worried. We are running out of time. Wala pang third man. Second man pa tayo. Pero papunta tayo doon. You ask me that question on the third month, ha? Sir. At si General Cascula na pasasagutin ko sa iyo. Siya nagmumonitor. Si General Magalong, yung aking DCO, sila nagmumonitor. Sir.
Merong kanyan, merong board na for delistment, adjudication board. Sila ang nag-uusap diyan kung paano ma-clear yung pangalan mo, matanggal doon. ...2003? O baka pagdating ng 2003, huminto siya, kaya siya na-delist. Pagkatapos, 2004 hanggang 2016, continue na naman siya. My God, I hate drugs. Kapapasok lang po na balita, ipinakita ngayon ni PNP Chief Bato de la Rosa ang mga nakumpiskang baril sa Bacolod na gagamitin umano sa pagpatay o pag-assassinate kay Pangulong Duterte. May news to go si Maris Umali. Maris. Yes, Howie, pinresenta nga ngayong umaga ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa ang mga smuggled na gun parts na nakakahalaga ng 4.5 million pesos. Dalawa namang suspect na arrest ng CIDG kaugnay sa insidenteng ito sa tulong na rin ng mga 23 mga personalities, no? Allegedly, sila yung nakatransaksyon nitong sina Brian Taala at Wilford Palma. Sila yung mga bumibili allegedly ng mga gun parts dito sa dalawang suspect na ito at nang malaman nila na merong mali at illegal dun sa transaksyon na ito, sila ay nakipagtulungan sa CIDG. Pero Howie, ang mas mahalaga dun sa revelation dito sa press conference na ito, yung ibinulgar mismo ng suspect na si Wilford Palma. Ang sinasabi niya, personal niyang narinig yung usapan ng kanyang boss na si Brian Taala at ng isang umu-order ng mga gun parts na ito ang ino-order daw allegedly ay mga lower gun parts para gamitin allegedly sa pagpaslang umano kay President Duterte. Hindi na idinetalye kung sino yung taong ito, kung sino yung umu-order dahil bahagi pa raw ito ng kanilang investigasyon, pero alam na raw ng pulisya yung pagkakakilanlan at ito na ay subject ng kanilang investigation. Samantala, mabanggit ko lang na itong sina Taala at Palma ay galing pareho sa Bacolod City. Dati na silang na-aresto for violation of RA 10591 at ang kanilang modus operandi gumagamit sila ng mga fictitious names and false documents kapag sila ay nagka-claim ng mga packages dito nga sa mga kontrabandong ito ng mga different firearms component parts which are bought, binibili nila sa Amerika mismo at ito ay siniship sa bansa through the use of legitimate international cargo forwarders. So ito naman ay ibinibenta rin sa mga gun enthusiasts. As a matter of fact, meron daw isang legitimate na gun store na naka-order din sa kanila pero ito ay subject na ng investigation at nakikipagtulungan na rin sa CIDG itong gun store na ito. So, in the meantime, ito muna yung may babahagi kong report mula sa press conference kanina. Howie? Okay, maraming salamat, Maris Umali. Ladies and gentlemen, magandang umaga po. We have a press statement coming from our Chief of the Philippine National Police, Police Director General Ronald Bato de la Rosa, and assisted by the CIDG Director, Attorney Roel Obusan. The Chief of the Philippine National Police, General de la Rosa, sir. Ladies and gentlemen, good morning. Good morning. Let me read this statement. The recent accomplishment of the Criminal Investigation and Detection Group on Anti-Loose Firearms resulted big wherein two personalities involved in the smuggling, trading, and selling of gun parts from the United States to the Philippines, particularly in Bacolod City, were arrested and the seizure of 4.5 million pesos worth of smuggled gun parts. Ito nakikita nyo.
The CIDG identified the suspects as Brian Taala A. Constantino and Wilford Palma A. Sarceno, both charged for violation of RA 10591, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. During the conduct of investigation, 129 personalities and a registered gun and ammo dealer have been in contact and transacted with the suspects for these smuggled gun parts. And upon verification from the Firearms and Explosives Office Record Section on the said personalities, 28 are registered firearms holders, 30 with no found records in FIMS database, while the other 12 cannot be determined because of having the same names but with different middle names. These personalities were contacted by the CIDG